Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at mga kaibigan. Nasaan man po kayo sa mundo. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso't isipan. Sabi nila, ang yaman ay katumbas ng kapangyarihan at kaligayahan. Pero paano kung ang bawat kislap ng ginto at karangyaan ay siya ring aninong nagdudulot ng matinding kalungkutan? Ngayong araw, sabay-sabay nating pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na ang pinakamahalagang pamana ay hindi nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman lamang ng isang pusong busilak. Halina't buksan natin ang unang kabanata. Ang sinag ng umaga na tumatagos sa matataas na salaming bintana ng mansyon ng mga Del Rosario ay tila isang mapanuksong paalala ng isang bagong araw. Isang araw na para kay Amor Sola, Amor del Rosario, ay isa na namang kopya ng kahapon. Nakatayo sa gitna ng malawak na silid-kainan ang isang lamesang gawa sa mahogany na kayang maglaman ng 20 tao. Sa ibabaw nito, kumikinang ang mga kubyertos na pilak at mga babasaging pinggan na nagkakahalaga ng isang taong sahod ng karaniwang manggagawa. Ang pagkain ay sagana, mga prutas na inangkat pa mula sa ibang bansa, bagong lutong tinapay, at mga putaheng inihanda ng kanilang personal na chef. Ngunit ang katahimikan sa hapag ay mas mabigat pa kaysa sa halaga ng lahat ng nakahain. Sa kabisera ng lamesa, nakaupo si Amor Sola, 58 taong gulang, balot sa isang sutlang roba, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng kalungkutang hindi kayang itago ng anumang mamahaling alahas. Sa kanyang kanan, ang anak na si Dante, abala sa pag-swipe sa kanyang tablet, tinitingnan ang paggalaw ng stock market. Sa kanyang kaliwa, si Marisol, ang bunso, ay may ngiti sa labi habang pinapanood ang isang vlogger na nag-u-unbox ng isang Hermes bag na nagkakahalaga ng milyones. Para silang mga estranghero na nagkataon lang na nagsalo sa iisang lamesa. Mom, I'll need at least 5 million for the initial capitalization on that tech startup. It's a sure win. Biglang sabi ni Dante, ang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa screen. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang utos. And Mom, can you call Tita Helen in Paris? The new Birkin Faubourg is out. I need to have it. It's super limited edition. Segunda ni Marisol, ang boses ay parang musika na walang emosyon. Hindi sumagot si Amor Sola. Hinawakan niya ang kanyang tasa ng kape. Ang init nito, ang tanging bagay na nagpaparamdam sa kanya na siya ay totoo. Na hindi siya isang multo sa sarili niyang pamamahay. Tumikhim siya, nagbabaka sakaling mapansin. Dante, kamusta ang tulog mo? Marisol? Anak, maganda ang gising mo, mahinang sabi niya. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin na dumaan lamang. Si Dante ay tumangulang ng bahagya. Si Marisol ay nagpatuloy sa panunood. Si Amor Sola ay muling nalunod sa katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali, hindi na niya kinaya. Dahan-dahan siyang tumayo. Manong, ihanda mo ang sasakyan. Utos niya sa isang katulong na nakatayo sa gilid. Gusto kong lumabas. Ilang minuto ang lumipas, nasa loob na si Amor Sola ng kanyang itim at makintab na sasakyan. Ang aircon ay malamig at ang salamin ay tinted at soundproof tulad ng isang pader na humihiwalay sa kanya mula sa totoong mundo. Habang umaandar ang sasakyan sa magulong kalsada ng Maynila, pinagmasdan niya ang mga tao sa labas, mga nag-aabang ng jeep, mga nagtitinda sa bangketa, mga batang naghahabulan. Buhay na buhay ang lahat. Isang bagay na hindi niya maramdaman sa loob ng kanyang palasyo sa Valle de Luningning. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Kahit saan lang, Manong. Mag-ikot-ikot lang tayo. Sagot niya, ang boses ay pagod. Huminto ang sasakyan sa isang intersection dahil sa pulang ilaw at doon
Sa gitna ng usok at ingay, isang maliit na kamay ang kumatok sa bintana ng sasakyan. Nilingon ito ni Amorsola. Isang batang lalaki. Marahil ay nasa 10 taong gulang. Payat ang pangangatawan. Suot ang isang lumang t-shirt ngunit may mga matang nagniningning sa pag-asa. Hawak nito ang isang maliit na tali na may mga nakasabit na ticket ng lottery. Ma'am, baka po gusto niyo ng swerte ngayon. Sabi ng bata. Ang ngiti ay abot hanggang tenga. Ipinapakita ang isang bungis sa kanyang ngipin. May kung anong kumurot sa puso ni Amorsola sa loob ng maraming taon. Ang mga taong lumalapit sa kanya ay laging may hinihinging milyones. Ngunit ang batang ito, ang hinihingi lang ay bilhin ang kanyang panindang nagkakahalaga ng ilang piso. Ibinaba niya ng bahagya ang bintana. Magkano lahat yan, iho? Nagulat ang bata. Po? Lahat po, ma'am? Oo, lahat. Bilhin ko na. Sabi ni Amorsola, sabay abot ng ilang pirasong 1,000 piso mula sa kanyang wallet. Higit pa iyon sa halaga ng mga tiket. Nanginginig ang mga kamay ng bata habang inaabot ang mga tiket at tinatanggap ang bayad. Hindi siya makapaniwala. Ngunit bago pa man makasara ang bintana, muli siyang nagsalita. Salamat na marami po, ma'am. Sana po manalo kayo. Sabi niya, at pagkatapos ay idinugtong ang isang bagay na yumanig sa mundo ni Amorsola. At sana po, lagi kayong malusog at masaya. God bless po. Walang sino man sa kanyang pamilya ang nagsabi niyon sa kanya. Sa loob ng napakatagal na panahon, nagsimulang umandar muli ang sasakyan. Habang papalayo, sinulyapan ni Amorsola ang side mirror. Nakita niya ang batang lalaki, si Kislap, ayon sa maliit na ID na nakasabit sa kanyang leeg. At ang sumunod na ginawa nito, ang tuluyang nagpaiyak sa kanya. Tinawag ni Kiko ang iba pang mga batang kalye at ibinahagi niya sa mga ito ang perang napagbentahan, bumibili ng tinapay at inumin para sa lahat. Sa loob ng malamig at tahimik na sasakyan, isang mainit na luha ang pumatak mula sa mata ng milyonaryang pulubi ng Valle de Luningning. Ang pagbabalik sa mansyon ay parang pagpasok sa isang magandang nitso. Ang init na dala ng alaala ng nangiti ni Kiko ay unti-unting pinapawi ng nanunuot. Nalamig sa loob ng malapalasyong tahanan. Idinilat ni Amorsola ang kanyang mga mata sa sala, kung saan naghihintay na pala ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga postura ay hindi nagpapahiwatig ng pag-aalala, kundi ng pag-aabang. Sila ay parang mga anino, lumalapit lamang kapag may kailangan. Mom, you're back. Good. Bungad ni Marisol, ibinababa ang telepono at lumapit sa ina. Ang kanyang nangiti ay perpekto, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. I was just telling my friends about the new Faubourg. I sent you the link. Please, Mom, before it runs out. Hinaplos ni Amorsola ang braso ng anak. Malamig. Marami ka ng bag, anak. Hindi mo na nga nagagamit ang iba. Nawala ang nangiti sa mukha ni Marisol. Napalitan ito ng pagkainis. Mom, it's not just a bag, it's an investment. And it's about status. You know how it is in our circle. Ang kanyang boses ay may bahid ng panunumbat na parabang ang pagtanggi ng ina ay isang personal na atake sa kanyang pagkatao. Bago pa man makasagot si Amorsola, lumabas si Dante mula sa kanyang library, hawak ang isang folder. Mas seryoso ang kanyang mukha, mas kalkulado ang kanyang mga galaw. Forget the bag, Marisol. We have more important things to discuss, sabi niya, diretsong nakatingin kay Amorsola. Mom, I've finalized the proposal. It's a high-risk, high-reward venture into AI technology. We need to strike while the iron is hot. All I need is your signature for the capital. Inilatag niya ang mga papeles sa center table. Ang mga numero ay nagsasayawan sa paningin ni Amorsola. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang lamig sa mga mata ng kanyang anak. Walang tanong na, "Kamusta ang lakad mo, ma?"
Walang okay ka lang ba? Tanging mga numero at mga pangangailangan. Nag-alinlangan si Amorsola. Dante, hindi ba't masyadong malaki ang panganib? Kakalabas lang natin sa isang malaking gastusin para sa expansion ng real estate division. Ang pasensya ni Dante ay kasing ikli ng mitsa. Mom, this is the future. We can't be stuck in the past with old world businesses. Do you want Del Rosario Prime Holdings to be left behind? Marinyang tanong. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng pagkadismaya. I need you to trust me on this. Ang salitang tiwala mula sa bibig ni Dante ay parang isang matulis na bagay na tumusok sa puso ni Amorsola. Tiwala. Kailan ba nila siya pinagkatiwalaan bilang isang ina at hindi bilang isang bangko? Ang presyon mula sa dalawang anak ay tila nagpabukas ng isang baul sa kanyang alaala, isang baul na matagal na niyang sinubukang isara. Bigla, ang marangyang sala ay naglaho. Napalitan ito ng isang maliwanag at esterilisadong silid sa ospital. Narinig niya ang mahinang tunog ng isang heart monitor. Sa kanyang mga bisig, ramdam niya ang init ng isang munting katawan. Ang kanyang panganay, si Leo, 5 taong gulang, nilalabanan ang isang malubhang sakit. Naalala niya ang kanyang pagmamakaawa sa mga doktor, ang kanyang mga gabing walang tulog, ang kanyang mga dasal na walang sagot. Naalala niya ang pakiramdam ng dahan-dahang paglamig ng katawan ng kanyang anak sa kanyang mga bisig. Iyon ang huling pagkakataon na naramdaman niyang kailangan siya ng isang tao. Hindi ang kanyang pera, kundi siya mismo. Mom, are you listening? Ang boses ni Dante ang humila sa kanya pabalik sa kasalukuyan. Napakurap siya at ang imahe ng ospital ay naglaho. Nang biglang magring ang telepono, halos mapatalon siya sa gulat. Itinuro ng katulong na tawag iyon mula sa kanyang kapatid na si Silvana. Alam na niya kung ano ang kasunod. Amor, kumusta? Bungad ng boses sa kabilang linya. Matamis ngunit may nakatagong talim. Tumawag lang ako para i-update ka. Medyo masama ang figures natin this quarter. We're facing some serious cash flow problems. Kailangan nating mag-inject ng pondo sa lalong madaling panahon. Kung hindi, baka maapektuhan ang ating mga loan agreements. Isang problema pagkatapos ng isa pa. Isang pangangailangan pagkatapos ng isa pa. Si Dante, si Marisol, si Silvana, lahat sila ay humihingi, kumukuha, hanggang sa wala nang matira sa kanya kundi isang hungkag na pakiramdam. Sige, pag-aaralan ko. Iyon lang ang naisagot ni Amorsola. Ang kanyang boses ay halos isang pabulongong. Pagkababa ng telepono, tumayo siya. Ang mga papeles ni Dante ay naiwan sa lamesa. Ang link para sa bag ni Marisol ay nanginginig sa kanyang isipan. Ang babala ni Silvana ay umuugong sa kanyang tainga. Hindi na niya sila tinignan. Naglakad siya paakyat sa kanyang silid. Doon, sa isang maliit na kahon na gawa sa nara, kinuha niya ang isang lumang litrato. Isang batang lalaki na may malawak na ngiti at mga matang puno ng buhay. Si Leo. Habang tinititigan niya ang larawan, bigla niyang nakita ang isang pagkakahawig. Hindi sa pisikal na anyo, kundi sa diwa. Ang parehong busilak na kislap sa mga mata. Ang parehong inosenteng saya. Ang parehong aura ng pag-asa na nakita niya kanina lamang sa batang nagbebenta ng lottery. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi ito batay sa lohika o sa negosyo. Ito ay batay sa isang matinding pananabik. Ang pananabik na muling maramdaman, ang init, ang katotohanan, ang simpleng kabutihan. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang mahanap muli ang batang iyon. Kinabukasan, gumawa si Amorsola ng isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Nagpanggap siyang may mahalagang pulong sa labas, ngunit sa halip na magpahatid sa kanyang driver, kumuha siya ng taxi, ilang kanto mula sa kanilang subdivision. Ipinagpalit niya ang kanyang mga damit na pangdisenyo
para sa isang simpleng blusa at pantalon at itinali ang kanyang buhok sa isang ordinaryong bon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay hindi si Mrs. Del Rosario, ang may-ari ng isang malaking korporasyon. Siya ay si Amor lang. Ang Barangay Pag-asa ay isang mundong kaiba sa kanyang kinagisnan. Ang mga eskinita ay makikikitid, sapat lamang para sa isang taong dumaan. Ang mga bahay ay dikit-dikit, gawa sa pinagtagpi-tagping yero, plywood at mga lumang tarpaulin. Ang hangin ay may halong amoy ng nilulutong pagkain, halakhak ng mga batang naglalaro sa kalye, at ang ingay ng buhay na totoo at hindi isinasala. Pakiramdam ni Amorsola ay isa siyang dayuhan. Bawat hakbang niya ay maingat, bawat tingin sa paligid ay may halong pagkamangha at kaunting kaba. Ito ang Pilipinas na nakikita lang niya mula sa bintana ng kanyang sasakyan. Ngunit ngayon, nararamdaman niya ang pulso nito sa kanyang mga paa. Sa isang maliit na espasyo sa harap ng kanilang barong-barong, si Kislap Kiko Magsaysay ay nakaupo sa isang lumang bangkito. Sa kanyang kandungan, nakabukas ang isang manipis at lumang libro ng mga kwentong pambata. Sa kanyang tabi, sa isang tumba-tumba, nakaupo ang kanyang Lola Pining na nakapikit ngunit may munting ngiti sa mga labi. "Okay po." At dahil sa kanyang busilak na puso, ang prinsipe ay iniligtas ng munting ibon mula sa masamang mangkukulam. Basa ni Kiko, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin. "Ang aral, Lola, ay kahit gaano kakaliit. Basta mabuti ang iyong puso, kaya mong gumawa ng malaking pagbabago." "Napakagandang kwento, Apo," sagot ng matanda. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagmamahal. "Salamat sa pagbabasa para sa akin. Nawawala ang sakit ng aking mga buto kapag naririnig ko ang boses mo." Hinalikan ni Kiko ang kamay ng kanyang lola. Ang perang ibinayad sa kanya ng babae sa sasakyan kahapon ay agad niyang ipinambili ng gamot at pagkain. May natira pa ng kaunti, sapat para sa ilang araw. Para sa kanya, iyon ay isang milagro. Mula sa di kalayuan, natanaw ni Amorsola ang eksena. Ang puso niya ay tila isang esponghang tuyo na biglang nabuhusan ng tubig. Ang imahe ng bata na nagbabasa para sa kanyang lola ay simple, ngunit para kay Amorsola, iyon ang pinakamayamang tanawin na nakita niya sa buong buhay niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang mapansin siya ni Kiko, nanlaki ang mga mata nito sa pagkakilala. "Ma'am, kayo po pala," gulat na sabi ng bata. "Sabay tayo." "Ano po ang ginagawa ninyo dito?" Ngumiti si Amorsola, isang nangiting totoo at hindi pilit. "Napadaan lang, iho. Pwede bang makiupo sandali?" "Nako, syempre po. Pasensya na po kayo sa aming munting upuan," sabi ni Kiko. Sabay po na sa bangkitong inuupuan niya kanina. Tumakbo siya sa loob at lumabas na may dalang isang baso ng tubig. "Tubig po muna kayo, ma'am. Ito lang po ang kaya naming ihandog." Tinanggap ni Amorsola ang baso. Ang tubig ay malamig at masarap. Mas masarap pa sa anumang imported na wine na natikman niya. Umupo siya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kapayapaan. Nagkwentuhan sila. Nalaman ni Amorsola na ulila na si Kiko at ang kanyang lola na lang ang kasama niya. Nalaman niyang pangarap ng bata na makapagtapos ng pag-aaral para maging guro, para maturuan ang ibang mga batang tulad niya. Walang halong ambisyon ng yaman o kapangyarihan, puro pangarap na tumulong sa kapwa. "Gutom ka na ba, Apo?" tanong ni Lola Pining kay Kiko. "Hindi pa po, La. Mamaya na po," sagot ng bata. Ngunit kumalam ang tiyan nito, isang tunog na hindi nakatakas sa pandinig ni Amorsola. May kinuha si Kiko mula sa isang maliit na kaldero, isang nilagang kamote. Hinati niya ito sa dalawa. Ang mas malaking piraso ay ibinigay niya sa kanyang lola. Ang maliit na natira ay tinitigan niya at pagkatapos ay inabot kay Amorsola.
Ma'am, gusto niyo po? Masarap po ito. Tumanggi si Amorsola. Hindi, iho. Sa iyo yan. Kumain ka. Sige na po. Pilit ni Kiko. Biyaya po yan. Mas masarap kapag ibinabahagi. Sa sinabing yun ng bata, parang may kung anong pader ang gumuho sa puso ni Amorsola. Kinuha niya ang kalahating kamote. Nag-alinlangan siya sandali. Pagkatapos ay isinubo ito. Ang lasa ay simple, matamis, at makalupa. Ngunit para sa kanya, iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman ni Yamo sa buong buhay niya dahil ito ay tinimplahan ng kabutihan. Nagpaalam si Amorsola bago dumilim. Habang naglalakad si Kiko para ihatid siya sa sakayan, pumasok si Amorsola sandali sa loob ng barong-barong para magpaalam kay Lola Pining. Ang matanda ay nahihimbing na sa kanyang silya. Sa ilalim ng kanyang unan sa papag, maingat na ipinasok ni Amorsola ang isang sobreng puno ng pera, sapat na para sa gamot at disenteng pamumuhay sa loob ng maraming buwan. Pagdating sa kanyang mansyon, ang pakiramdam ng kapayapaan ay agad na naglaho. Sa engrandeng sala, naghihintay ang kanyang kapatid na si Silvana. Nakadikwatro ito, ang mga braso ay magkasalikop, at ang muka ay kasing lamig ng yelo. Tumingin si Silvana sa kanya mula ulo hanggang paa. Napansin ang kanyang simpleng kasuotan. "Saan ka nanggaling, amor?" tanong nito. Ang boses ay walang emosyon, ngunit puno ng akusasyon. "Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Kailangan nating mag-usap ng seryoso." Humigop si Silvana mula sa kanyang tasa ng tsa. "Ang kumpanya," sabi niya. Ang mga mata ay matalim na nakatitig kay Amorsola. Nasa bingit na tayo ng pagkalugi. Sa ika-30 palapag ng isang gusaling gawa sa salamin at asero sa gitna ng Makati, matatatagpuan ang opisina ni Silvana Velez. Hindi ito katulad ng opisina ni Amorsola na puno ng mga antigo at mga personal na gamit. Ang opisina ni Silvana ay malamig, moderno at minimalist. Bawat bagay ay nasa tamang lugar. Bawat ibabaw ay makintab. Ito ay isang espasyo na idinisenyo hindi para sa komportableng pagtatrabaho, kundi para sa kapangyarihan. Nakaupo si Silvana sa kanyang silyang gawa sa mamahaling katad. Ang kanyang tingin ay nasa 2 folder na nakalatag sa kanyang lamesang salamin. Ang isa ay may markang Internal Confidential. Ang isa naman ay may markang For Presentation. Binuksan niya ang unang folder. Sa loob nito, ang mga tunay na numero ng Del Rosario Prime Holdings. Malusog, kumikita, at lumalago. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Ito ang katotohanan. Pagkatapos, binuksan niya ang ikalawang folder. Ang mga numero dito ay iba. Mga pekeng ulat ng pagkalugi. Mga pinalaking gastusin. Mga forecast na nagpapakita ng paparating na krisis. Ito ang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na maingat niyang binuo sa loob ng maraming buwan. Si Amorsola, sa isip ni Silvana, ay masyadong malambot, masyadong sentimental. Pinapatakbo niya ang 1 bilyong pisong kumpanya na parang isang maliit na tindahan. Laging inuuna ang puso bago ang utak. Para kay Silvana, iyon ay isang kahinaan. At ang kahinaan ay isang oportunidad. Dinampot niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang mga aliado. Ilang oras ang lumipas sa isang pribadong silid ng isang mamahaling restaurant. Magkakaharap na sina Silvana, Dante at Marisol. "Salamat sa pagdating," panimula ni Silvana. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Alam kong abala kayo, pero kailangan nating pag-usapan ito. Para ito sa kapakanan nating lahat." "What's wrong, tita?" tanong ni Marisol habang nag-aayos ng kanyang buhok. "Is this about mom's refusal to buy me the bag? It's so frustrating." Umiling si Silvana. "Mas malaki pa rito ang problema, Marisol. Dante, nabanggit sa akin ng iyong ina ang tungkol sa iyong investment proposal.
And she shot it down. Mabilis na sagot ni Dante. Ang panga ay nanigas. She doesn't see the big picture. She's too conservative. Dito nakita ni Silvana ang kanyang pagkakataon. Huminga siya ng malalim na para bang nag-aatubili siyang sabihin ang isang masakit na katotohanan. Hindi sa pagiging conservative yan, Dante. Malungkot niyang sabi. Nag-aalala ako para sa inyong ina. Napapansin niyo ba? Palagi siyang wala sa sarili. Madali nang makalimot. At ang kanyang mga desisyon, nagiging di makatwiran. Nagkatinginan ng magkapatid. At ang pera, patuloy ni Silvana, ibinababa ang kanyang boses na tila isang sikreto. Hindi niyo ba napapansin? Ang hirap ng maglabas ng pondo para sa mga importanteng bagay tulad ng proposal mo, Dante, dahil inuubos niya ito sa mga walang kabuluhang bagay, sa mga estranghero. What do you mean, strangers? Tanong ni Marisol, ang interes ay napukaw. Nakita siya ng isa sa mga tauhan ko kahapon. Nagpunta siya sa isang squatter na lugar. Barangay Pag-asa? Yata yon. Paliwanag ni Silvana, bawat salita ay may kasamang lason. Sino ang bibisitahin ng isang Amor Sola del Rosario doon? I'm worried na baka may nagsasamantala sa kanya, sa kabutihan niya, at sa pera ninyo. Ang huling mga salita ay tumama sa puntirya. Pera ninyo. Nakita ni Silvana ang pagbabago sa mga mukha ng kanyang mga pamangkin. Ang simpleng pagkadismaya ay napalitan ng takot at kasakiman. Ang takot na mawala ang kanilang minanang yaman. This is your inheritance we're talking about. Ang pinaghirapan ng lolo ninyo, ang pinalago ng ina ninyo. Ano ang matitira para sa inyo kung hahayaan lang natin siyang ipamigay ito? Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos mula sa labas ng kanilang pribadong silid. Si Silvana ang bumasag sa katahimikan. Kailangan nating kumilos, sabi niya ng may determinasyon. Kailangan nating protektahan ang kumpanya at ang inyong kinabukasan. Pagkatapos ng pulong na yon, bumalik si Silvana sa kanyang malamig na opisina. Kontento siya. Ang mga binhi ng pagdududa at kasakiman ay naitanim na. Kailangan na lang niyang diligan. Nagdial siya ng isang numero sa kanyang telepono. Gusto kong sundan mo si Amor Sola. Utos niya sa boses sa kabilang linya. Huwag kang magpapahalata. Alamin mo kung saan siya nagpupunta. Sino ang kanyang mga kinakausap. Bawat detalye. Maliwanag? Opo, ma'am. Sagot ng lalaki. Ibinaba ni Silvana ang telepono. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga ilaw ng syudad na parang mga diamanteng nakakalat sa dilim. Dinampot niya ang isang family picture na nasa kanyang lamesa. Siya, si Amor Sola at ang mga bata noong masaya pa sila. Hinaplos niya ang mukha ni Amor Sola sa litrato, hindi nang may pagmamahal, kundi na para bang binubura ito. Malapit na. Bulong niya sa sarili. Akin na ang lahat ng ito. Habang nakatitig siya sa larawan, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa taong inutusan niyang magmanman. Ma'am, may update po ako. Sige na, Amor Sola, nag-withdraw ng malaking halaga. Cash. At meron din pong malaking bank transfer na ginawa sa isang account na hindi nakapangalan sa kanya. Isang malamig na ngiti ang muling gumuhit sa mga labi ni Silvana. Mas mabilis pa sa inaasahan niya. Ang kanyang kapatid na mismo ang nagbibigay sa kanya ng mga bala para sirain ito. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ng mga Del Rosario ay naging mas malamig pa kaysa dati. Ang mga kasinungalingan ni Silvana ay gumapang na parang lason sa mga ugat ng pamilya. Si Dante ay naging mas mainitin ang ulo. Palaging binabanggit ang krisis sa kumpanya. Si Marisol naman ay naging mas mapanumbat. Ang bawat hiling na hindi na pagbibigyan ay tila isang katibayan ng pagbabago ng kanilang ina. Nararamdaman ni Amor Sola ang bigat ng kanilang mga tingin. Naririnig niya ang kanilang mga pabulong na pag-uusap. Ang dating tahimik na agahan
ay napalitan ng mga tensyonadong palitan ng salita tungkol sa pera at negosyo. Ang stress, kasama ang hindi matigil na kalungkutan sa kanyang puso, ay unti-unting humigop sa kanyang lakas. Isang umaga, habang naghahanda para sa isang board meeting, bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Ang kanyang paningin ay nanlabo at ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ginhawa, iyon ang huling salitang nasabi niya bago lamunin ng dilim ang kanyang kamalayan. Nang magising si Amorsola, nasa loob na siya ng kanyang malawak at marangyang silid-tulugan. Ang amoy ng antiseptic ay nangingibabaw. Isang dextrose ang nakakabit sa kanyang braso. Sa tabi ng kanyang kama, isang pribadong nurse ang tahimik na nagbabantay. Ngunit ang hinahanap ng kanyang mga mata ay wala roon. Wala si Dante, wala si Marisol. Ang tanging naroon, bukod sa nurse, ay si Ginhawa, ang kanyang matapat na kasambahay. Ang mga mata nito ay namumugto, puno ng pag-aalala. "Ma'am, mabuti naman po at gising na kayo," sabi ni Ginhawa. Ang boses ay nanginginig. "Tinawagan ko po agad ang doktor." "Ang mga anak ko, nasaan sila?" Mahinang tanong ni Amorsola. Bawat salita ay parang may bigat. Nag-atubili si Ginhawa. Si Sir Dante po ay umalis. May mahalaga raw pong pulong na hindi pwedeng i-cancel. Si Ma'am Marisol naman po, may pupuntahan daw pong event. Ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa puso ni Amorsola. Isang mahalagang pulong, isang event. Mas mahalaga pa kaysa sa ina nilang bumagsak at walang malay. Sa kanyang lagnat, ang isip ni Amorsola ay naging malabo. Ang realidad at alaala ay nagsimulang maghalo. Sa isang sandali, nakikita niya ang kisame ng kanyang silid. Sa susunod, nakikita na naman niya ang puting pader ng silid sa ospital kung saan namatay si Leo. "Leo, anak." Bulong niya, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. "Huwag mo akong iwan, anak." Sa isa pang iglap, ang mukha ng kanyang yumaong anak ay nagiging mukha ni Kiko. Ang nangiti nito, ang busilak nitong mga mata. "Kiko." Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Marisol, nakabihis ng isang eleganteng damit. Ngunit huminto siya sa may pintuan, tinatakpan ng kanyang ilong ng isang panyolito. "Ah, it smells like a hospital in here," reklamo niya. "Mom, are you okay? I have to go. I'm already late. The doctor said you just need rest. I'll see you later." Mabilis siyang tumalikod at umalis, na para bang ang silid ay may nakakahawang sakit. Hindi man lang siya lumapit, hindi man lang siya humawak. Pagkaraan ng isang oras, si Dante naman ang dumating. Pumasok siya sa silid habang may kausap sa telepono. "Yes, I understand," sabi niya sa kausap. "We need to liquidate those assets now. My mother, she's indisposed. I'll handle it." Tumingin siya kay Amorsola na parang isang abala lamang. "Mom, just sign these papers when you feel better. I'll take care of everything." Inilapag niya ang isang folder sa nightstand at lumabas din kaagad. Naiwan si Amorsola sa katahimikan, kasama lamang si Ginhawa at ang nurse. Ang kanyang lagnat ay lumalala, ngunit mas matindi ang lagnat sa kanyang kaluluwa. Ang kalungkutan ay naging isang pisikal na sakit. Si Ginhawa ang nagawang Ginhawa ang nagpunas sa kanyang noo ng basang bimpo. Si Ginhawa ang nag-ayos ng kanyang kumot. Si Ginhawa ang nagsubo sa kanya ng ilang kutsarang lugaw, kahit na wala siyang ganang kumain. "Salamat, Hawa," nahihirapang sabi ni Amorsola. Hindi napigilan ni Ginhawa ang kanyang mga luha. "Wala po yun, ma'am. Magpagaling po kayo. Gabi na." Ang lagnat ay hindi pa rin bumababa. Bahagyang nakabukas ang pinto ng silid. Narinig ni Amorsola ang mga boses mula sa pasilyo. Boses ni Dante at ng kanyang tita Silvana. "How is she?" Tanong ni Silvana. Ang boses ay walang anumang bahid ng pag-aalala. "The same. The doctor said it's just exhaustion. But tita, this is a problem.
We have major decisions to make. We can't be paralyzed just because she's sick. Sagot ni Dante, ang boses ay puno ng pagkainip. At ang sumunod na sinabi ni Silvana, ang tuluyang dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Amorsola. Ganito na lang, sabi ni Silvana sa isang malamig at kalkuladong boses. Habang ganito ang sitwasyon niya, kailangan nating maghanda ng mga legal na dokumento, isang power of attorney, para kung sakaling lumala ang kanyang pagkalimot, tayo pa rin ang may kontrol. Sa ganitong estado, kahit ano ay kaya niyang pirmahan. Ang mga salitang yon ay umaling-awngaw sa isip ni Amorsola, hindi pag-aalala sa kanyang kalusugan, kundi pag-aalala sa kanilang yaman. Ang kanyang sakit ay hindi isang dahilan para sa pagmamahal, kundi isang oportunidad para sa pagsasamamantala. Napapikit si Amorsola at isang luhang napakainit ang dumaloy sa kanyang pisngi. Naramdaman niyang nag-iisa siya sa isang malawak at malamig na disyerto kahit na siya ay napapaligiran ng sarili niyang pamilya. Kinahapunan, bahagyang bumaba ang lagnat ni Amorsola. Ang nurse ay nagpaalam sandali upang kunin ang susunod na dosis ng gamot. Si Ginhawa naman ay bumaba sa kusina para ipaghanda siya ng sabaw. Sa unang pagkakataon sa buong araw, nag-iisa si Amorsola. Ang katahimikan ay nagbigay sa kanya ng kaunting kalinawan. Ngunit kasama ng kalinawang yon, ang bigat ng mga salitang naririnig niya kagabi. Sa ganitong estado, kahit ano ay kaya niyang pirmahan. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Naramdaman niya ang matinding pagkauhaw. Sa tabi ng kanyang kama, ang pitsel ng tubig ay wala ng laman. Sa halip na tawagin si Ginhawa, naisip niyang subukang tumayo. Kailangan niyang maramdaman na may kontrol pa siya sa sarili niyang katawan, kahit kaunti. Dahan-dahan, gamit ang lahat ng natitirang lakas, itinaas niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, parang haligi ng isang gusaling malapit ng gumuho. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Nakahawak siya sa mga pader at muebles, dahan-dahang tinatahak ang daan, palabas ng kanyang silid, patungo sa hagdanan kung saan mayroong water dispenser. Nang malapit na siya sa bukana ng hagdanan, narinig niya ang mga boses mula sa sala sa ibaba. Mga boses na pamilyar, masaya, at walang bahid ng anumang pag-aalala. Boses ng kanyang mga anak at ng kanyang kapatid. Napatigil si Amorsola. Sumandal siya sa pader sa isang lugar kung saan hindi siya makikita, ngunit sapat ang lapit upang marinig ang lahat. I must say, Tita, your plan is brilliant, sabi ni Dante. May tunog ng yelo na kumakalansing sa isang baso. A power of attorney that gives us control without the messy legal battle of proving she's incompetent. Of course, sagot ni Silvana. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. We have to be smart. We are protecting the family legacy. Your mother has become too emotional, too unpredictable. That boy from the slum she's been visiting, it's a disaster waiting to happen. It's so embarrassing, segunda ni Marisol, at narinig ni Amorsola ang mahinang tawa nito. Can you imagine? Mom, hanging out in a place like that? What would my friends say? It's social suicide. Naramdaman ni Amorsola ang paninikip ng kanyang dibdib. Bawat salita ay isang suntok, ngunit hindi pa sila tapos. Hindi niyo naiintindihan, patuloy ni Silvana. Hindi lang kahihiyan ang problema. She's giving him money, our money. Kailangan na nating tapusin ito. The moment she signs that document, we can slowly ease her out of the company. For her own good, of course. For her own good, ulit ni Dante na may halong pangungutya. She can retire, travel the world, do whatever she wants with her allowance, basta't wag lang niyang gagalawin ang kapital ng kumpanya. Allowance. Ang salitang iyon ay parang isang sampal. Siya, ang nagtayo ng imperyong iyon mula sa pundasyon na iniwan ng kanyang ama, ay bibigyan na lamang ng isang allowance. Para siyang isang bata na pinarurusahan.
Ngunit ang huling dagok, ang pinakamasakit sa lahat, ay nagmula sa kanyang bunso, ang kanyang prinsesa. You know, sabi ni Marisol sa isang tonong kaswal na para bang pinag-uusapan lang nila ang panahon. Minsan naiisip ko, mas magiging madali ang lahat kung, alam mo na, may sandaling katahimikan. Kung wala na lang siya. I mean, she's old and always sad anyway. At least, kung wala na siya, matatapos na ang lahat ng problema. Everything will just be simpler. Katahimikan. Walang tumutol. Walang nagsabing, "Wag mong sabihin yan, Marisol." Walang nagsabing, "Ina pa rin natin siya." Ang katahimikan ang sumagot. Ang katahimikan ay pagsang-ayon. Sa itaas ng hagdanan, nakatayo si Amorsola. Ang kanyang mga binti ay hindi na nanginginig. Ang kanyang pagkahilo ay nawala. Napalitan ito ng isang matinding lamig. Isang lamig na mas masahol pa sa lagnat. Isang lamig na nagmumula sa pinakaloob-looban ng kanyang nabasag na puso. Mas magiging madali ang lahat kung wala na lang siya. Ang mga salitang iyon, mula sa bibig ng kanyang sariling anak, ay mas masakit pa sa isang punyal na direktang itinarak sa kanyang dibdib. Hindi ito pumatay sa kanyang katawan, ngunit pinatay nito ang huling piraso ng kanyang kaluluwa na umasa pa, ang huling hibla ng pagmamahal ng isang ina na pilit niyang pinanghahawakan. Doon, sa lilim ng pasilyo, gumuho ang lahat ng natitirang ilusyon ni Amorsola. Ang kanyang buong buhay na pag-aalay, ang kanyang mga sakripisyo, ang kanyang walang katapusang pagbibigay, lahat ay walang kabuluhan. Sa mata ng kanyang pamilya, siya ay hindi isang ina, kundi isang balakid, isang problema na mas madaling malutas kung siya ay mawawala na lang. Tumalikod siya, ang bawat galaw ay mabagal at sinadya. Ang kanyang kahinaan ay napalitan ng isang kakaibang kalakasan. Isang kalakasang isinilang mula sa ganap na pagkawasak. Para siyang isang baso na nabasag sa libu-libong piraso, ngunit sa halip na gumuho, ang bawat piraso ay naging kasing talim ng isang labaha. Bumalik siya sa kanyang silid at walang sino man ang nakapansin. Humiga siya sa kanyang kama at nang bumalik ang nurse na may dalang gamot, ngumiti siya, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Salamat. Medyo bumuti na ang pakiramdam ko," sabi niya. Ang kanyang bosi ay kalmado na may kasamang nakakakilabot na katiyakan. Kinuha niya ang gamot at uminom ng tubig. Ngunit sa kanyang isipan, hindi na ang kanyang kalusugan ang mahalaga. Nang gabing iyon, habang ang buong bahay ay natutulog na, habang ang kanyang mga nag-aalalang anak ay marahil ay nananaginip na tungkol sa kanilang mana, bumangon si Amorsola. Binuksan niya ang ilaw sa kanyang maliit na lamesa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact hanggang sa mahanap niya ang isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Si Attorney De Leon, ang kanyang personal at pinagkakatiwalaang abogado. Isang taong tapat sa kanya at hindi sa kanyang kumpanya. Pinindot niya ang call button. Ilang sandali, isang inaantok na boses ang sumagot. "Hello? Attorney De Leon speaking." "Enrique, si Amor ito?" sabi ni Amorsola. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng anumang pag-aalinlangan. "Ipagpaumanhin mo ang oras, ngunit ito ay isang emergency." Agad na naging alerto ang boses sa kabilang linya. "Amorsola, anong nangyari? Ayos ka lang ba?" "Mas maayos pa kaysa dati, Enrique. Naging malinaw na sa akin ang lahat," sagot niya. Huminga siya ng malalim. Tinitipon ang lahat ng kanyang determinasyon. "Gusto kong baguhin ang aking huling habilin. Lahat," sabi niya. "Gusto kong baguhin ang lahat. Ngayon din." Pagkalipas ng ilang araw, isang himala ang naganap sa paningin ng pamilya Del Rosario. Si Amorsola ay muling nagpalakas. Ang lagnat ay nawala at ang kulay ay bumalik sa kanyang mga pisngi. Muli siyang nagsimulang bumaba para sa agahan at hapunan. Ngunit may nagbago.
Ang amorsola na nakasalo nila sa hapagkainan ay hindi na ang parehong amorsola na kilala nila. Ang dating init sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang kalmadong lamig. Ang kanyang mga ngiti ay bihira at hindi na umabot sa kanyang mga mata. Hindi na siya nagtatanong tungkol sa kanilang araw. Hindi na siya nag-aalok ng payo. Siya ay naroroon, ngunit parang isang eleganteng estatwa, maganda, tahimik, at hindi maabot. "Kamusta na ang pakiramdam mo, Ma'am?" Tanong ni Marisol isang gabi sa hapunan habang abala sa pag-text. "Mabuti na ako," sagot ni Amorsola, hindi inaalis ang tingin sa kanyang pagkain. Sa isip ni Amorsola, naririnig niya ang ibang boses ni Marisol. Mas magiging madali ang lahat kung wala na lang siya. "Amor, huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo," sabi naman ni Silvana na nagpapakita ng pekeng pag-aalala. "Kami na ni Dante ang bahala sa kumpanya." "Nasisiguro ko yan," sagot ni Amorsola. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang boses ni Silvana. "Kailangan nating maghanda ng mga legal na dokumento para tayo pa rin ang may kontrol." Ang kanyang pamilya ay hindi komportable sa pagbabagong ito. Ngunit ipinagkibit-balikat na lang nila ito bilang epekto ng kanyang pagkakasakit. Ang hindi nila alam, sa likod ng kanyang tahimik na anyo, si Amorsola ay gumagawa na ng kanyang huling at pinakamahalagang desisyon. Isang hapon, palihim siyang umalis ng bahay. Sa isang pribadong suite ng isang luma, ngunit marangyang hotel sa Maynila, naghihintay sa kanya si Attorney Enrique de Leon. Si Attorney de Leon ay isang matandang lalaki na may buhok na kulay pilak at mga matang nakakita na ng maraming sikreto ng mayayaman. Ang kanyang katapatan, gayunpaman, ay nasa taong nasa harap niya ngayon. "Amorsola, pinag-isipan mo ba itong mabuti?" Tanong ng abogado. Ang kanyang boses ay puno ng sinserong pag-aalala. Ang pag-alis ng mana sa sarili mong mga anak. Ito ay isang napakabigat na hakbang. Hindi na ito maibabalik. Tumingin si Amorsola sa labas ng bintana, sa magulong tanawin ng syudad. "Enrique, sa tingin mo ba ay hindi ko alam yan? Bawat gabi, iniisip ko kung mayroon pa bang ibang paraan. Bawat umaga, umaasa akong nagkamali lang ako ng dinig." Humarap siya sa abogado at sa unang pagkakataon, nakita ni Enrique ang matinding sakit sa likod ng malamig na maskara. "Pero hindi ako nagkamali. Narinig ko sila, Enrique. Malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi nila ako kailangan. Ang kailangan nila ay ang aking pera. Ang aking mana ay matagal na nilang itinuturing na sa kanila. Ang tingin nila sa akin ay isang sagabal na lang na naghihintay na mawala." Natahimik si Attorney de Leon. Walang argumento ang kayang tumalo sa sakit ng isang ina na pinagtaksilan ng sarili niyang mga anak. "Mayroon akong isang hiling, Enrique," patuloy ni Amorsola. "Bago nating isapinal ang mga dokumento, gusto kong mag-imbestiga ka. May isang batang lalaki. Ang pangalan niya ay Kislap Magsaysay. Nakatira sa Barangay Pag-asa." Sumunod ang abogado. Pagkaraan ng 2 araw, muli silang nagkita sa parehong lugar. Inilatag ni Attorney de Leon ang isang manipis na folder sa lamesa. "Gaya ng iniutos mo, Amorsola, si Kislap Kiko Magsaysay, 10 taong gulang, ulila na sa mga magulang, namatay sa isang aksidente. Ang lola na lang niya ang kasama, si Giang Pining Magsaysay, na may malubhang rayuma at hindi na makapagtrabaho. Si Kiko ang bumubuhay sa kanila sa pamamagitan ng pagtitinda ng lottery at pagkakalkal ng basura. Ayon sa mga kapitbahay, siya ay isang mabait, matapat, at masipag na bata. Walang anumang record ng krimen o gulo." Habang nagsasalita ang abogado, nakapikit si Amorsola. Bawat salita ay isang kumpirmasyon, isang patunay na ang kanyang puso ay hindi nagkamali sa pagpili. Ang kabutihan ay umiiral pa, hindi sa loob ng kanyang palasyo,
kundi sa isang maliit na dampa sa Barangay Pag-asa. Isang luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata. "Salamat, Enrique," sabi niya, sabay dilat. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng bakal na determinasyon. "Ihanda mo na ang huling habilin." Inilabas ni Attorney De Leon ang mga dokumento. Binasa ito ni Amorsola ng isa-isa. Ang kanyang mga mata ay matalas. Ang kanyang isip ay malinaw. Nang matapos siya, kinuha niya ang fountain pen na inabot sa kanya. "Amorsola, huling pagkakataon," sabi ng abogado. Hindi na niya pinatapos ang sasabihin nito. Gamit ang isang kamay na hindi nanginginig, nilagdaan niya ang bawat pahina. Ang tunog ng dulo ng panulat sa papel, ang tanging maririnig sa loob ng silid. Isang tunog na nagseselyo sa kapalaran ng isang pamilya at nagbabago sa buhay ng isang batang hindi niya halos kilala. Pagkatapos niyang pumirma, ibinigay niya ang mga dokumento sa abogado. Tumayo siya at muling tumingin sa bintana. Ang araw ay papalubog na, nilalamon ang syudad ng kulay kahel na dilim. "Enrique," sabi niya, hindi lumilingon. "May isa pa akong kondisyon, isang huling utos." "Ano yon, Amorsola?" Humarap siya at ang tingin sa kanyang mga mata ay nagpatindig ng balahibo ng matandang abogado. "Sa araw na basahin ang testamentong yan," sabi ni Amorsola, "ang bawat salita ay mabagal at puno ng bigat. Siguraduhin mong ang bata." Si Kislap magsaysay, ang siyang magbabasa ng mga huling salita ko para sa kanila. Para kay Kiko, ang araw ay nagsimula tulad ng dati. Ang init ng araw ay kanyang naging kumot at ang ingay ng kalye ang kanyang naging musika. Dala ang kanyang mga tiket ng lottery, nilibot niya ang mga pamilyar na kanto, nag-aalok ng swerte sa bawat taong kanyang masalubong. Ngunit sa isang bahagi ng kanyang isipan, palagi niyang hinahanap ang isang itim at makintab na sasakyan, umaasang masisilayan muli ang mabait na ginang na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Hindi niya inaasahan na sa araw na yon, darating ito hindi sakay ng sasakyan, kundi naglalakad na parang ordinaryong tao. Nasa isang maliit na pampublikong parke si Kiko. Nagpapahinga sa ilalim ng isang puno nang may tumawag sa kanyang pangalan. "Kiko," nilingon niya. At doon nakatayo si Amorsola. Ang suot niya ay simpleng bestida at walang bakas ng alahas sa kanyang katawan. Ngunit ang pinakanapansin ni Kiko ay ang kanyang mga mata. Mayroon itong kakaibang kapayapaan, ngunit meron ding nakatagong kalungkutan na hindi niya maipaliwanag. "Mama More!" Masayang bati niya. Sabay takbo palapit. "Napadalaw po kayo?" Ngumiti si Amorsola, isang nangiting malambot at medyo pagod. "Gusto lang kitang makita, iho. Pwede ba tayong mag-usap sandali?" Umupo sila sa isang lumang bangkong bakal na nakaharap sa isang maliit na hardin. Sa pagkakataong ito, hindi bumili si Amorsola ng tiket. Hindi rin siya nag-alok ng pera. Sa halip, may inilabas siya mula sa kanyang bayong, isang libro. Ito ay luma na. Ang mga pahina ay medyo naninilaw na. Ngunit ang pabalat ay maganda pa rin. Ang pamagat, "Ang munting ibong ginto at ang lihim ng kaligayahan." "Para sa'yo ito," sabi ni Amorsola. Iniaabot ang libro kay Kiko. Nanginginig na tinanggap ito ng bata. "Para po sa akin? Totoo po?" Ito ang unang pagkakataon na may nagregalo sa kanya ng isang libro. "Paborito ko yan noong bata pa ako." Pagtatama ni Amorsola sa sarili. Ito ay tungkol sa isang ibon na kayang gawing ginto ang anumang bagay na kanyang mahawakan. Nilibot niya ang buong mundo para maghanap ng kaligayahan, ginawang ginto ang mga palasyo, ngunit nanatili siyang malungkot. Hanggang sa isang araw, natutunan niyang ang tunay na kaligayahan ay hindi pala sa paggawa ng ginto, kundi sa pag-awit para sa mga taong nalulungkot. Tumingin si Amorsola ng diretso sa mga mata ni Kiko. "Kiko, tandaan mo ito.
Ang pinakamalaking yaman sa mundo ay wala sa mga bagay na kaya mong bilhin. Ito ay nasa loob mo. Itinuro niya ang dibdib ng bata. Ang kabutihan ng puso mo, yan ang iyong ginto. Huwag na huwag mong hahayaang mawala yan. Kahit anong mangyari. Pangako. Habang nagsasalita si Amorsola, ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang isang bagay na malayo. Isang ala-ala, isang panghihinayang. Pagkatapos, sa isang kilos na hindi inaasahan ni Kiko, itinaas ni Amorsola ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Ang haplos ay puno ng kalinga, ng pagmamahal na matagal nang hindi naramdaman ng bata. Para iyong haplos ng isang ina. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Kiko ang isang kakaibang init at kaligtasan. Opo, Mama Mor. Pangako po, sabi ni Kiko. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Lagi po akong magiging mabuti. Ngumiti si Amorsola at sa pagkakataong ito, umabot ito sa kanyang mga mata. Isang ngiting mapayapa. Alam ko, tumayo na siya. Kailangan ko nang umalis. Tinitigan niya si Kiko ng matagal na para bang sinasa ulo niya ang bawat detalye ng mukha nito. Paalam, kislap. Sabi niya ng napakahina. Huwag kang titigil sa pagbibigay ng liwanag. Tumalikod na si Amorsola at nagsimulang maglakad palayo. Napanood siya ni Kiko hanggang sa maging isa na lang siyang maliit na tuldok sa di kalayuan. Niyakap niya ang libro. Masaya siya. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit meron ding kaunting kirot sa kanyang puso, na para bang iyon na ang huling pagkakataon na makikita niya ang mabait na ginang. Nang gabing iyon, sa mansyon ng mga Del Rosario, ang katahimikan ay mas malalim kaysa karaniwan. Matapos ihatid ang hapunan ni Amorsola sa kanyang silid dahil sinabi nitong pagod siya at doon na lang kakain. Pumasok si Ginhawa sa kwarto makalipas ang ilang oras para kunin ang pinagkainan. Naabutan niyang nakahiga sa kama ang kanyang amo. Ang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng kumot. Ang mukha nito ay payapa, nakaharap sa bintana kung saan matatanaw ang buwan. Isang bahagyang ngiti ang nakaguhit sa mga labi nito. Ma'am? Mahinang tawag ni Ginhawa. Walang sagot. Lumapit siya. Ma'am Amor, kukunin ko na po ang mga plato. Nang hawakan ni Ginhawa ang balikat nito para gisingin ito ng marahan, naramdaman niya ang isang bagay na nagpakilabot sa kanya. Ang balat ni Amorsola ay malamig na. Sa nanginginig na mga kamay, sinipat niya ang pulso nito. Walang pintig. Napaurong si Ginhawa, ang mga kamay ay napapunta sa kanyang bibig para pigilan ng isang hiyaw. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Sa tabi ng una ni Amorsola, nakita niya ang isang bagay, isang lumang litrato, na marahil ay kinuha nito mula sa kanyang taguan. Ang larawan ng isang batang lalaki na may malawak na ngiti. Si Leo. Si Amorsola Amor del Rosario ay pumanaw na sa isang gabing tahimik at payapa, yakap-yakap sa alaala ng anak na unang nagturo sa kanya kung paano magmahal at marahil iniisip ang isang batang lalaki na muling nagpaalala sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng kabutihan. Siya ay malaya na. Ang balita ng pagpanaw ni Amorsola del Rosario ay kumalat na parang apoy. Para sa publiko, ito ay isang malungkot na pagkawala ng isang haligi sa mundo ng negosyo. Ngunit sa loob ng mansyon sa Valle de Luningning, ang hangin ay may dalang ibang uri ng damdamin. Sa labas, ang pamilya ay nagpakita ng isang perpektong larawan ng pagluluksa. Si Marisol, nakasuot ng itim na damit mula sa isang sikat na taga-disenyo, ay may pekeng hikbi na handa para sa bawat bisitang nakikiramay. Si Dante, seryoso at matatag, ay tumatanggap ng mga pakikiramay na may dignidad na angkop sa bagong ulo ng pamilya. At si Silvana, ang tapat na kapatid, ang siyang nasa gitna ng lahat. Inaayos ang bawat detalye na may kahusayan at kalmadong lakas.
Ngunit sa loob ng mga pribadong silid, ang maskara ay nalalaglag. Hindi, hindi yan, sabi ni Silvana. Tinitingnan ng isang catalog para sa mga kabaong. Masyadong simple. We need something that makes a statement. Ang burol ng kapatid ko ay dapat maging isang pagpapakita ng ating social standing. I agree, tita. Segunda ni Marisol habang sinusukat ang isang itim na Chanel dress sa harap ng salamin. This funeral will be all over the society pages. We have to look our best. It's what Mom would have wanted. Sa library, kausap ni Dante ang isa sa kanyang mga business partners sa telepono. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng kasabikan. Just be patient, sabi niya. After the funeral, everything will be settled. The capital we need for the expansion will be released. This is a new era for Del Rosario Prime Holdings. My era. Ang kanilang pagluluksa ay isang produksyon. Ang mga bulaklak na nagkakahalaga ng daan-daang libo ay palamuti sa kanilang entablado. Ang mga bisita ay ang kanilang manunood. Ang kanilang mga luha, kung mayroon man, ay para sa kanilang sarili. Sa wakas, ang paghihintay ay tapos na. Ang mana ay abot kamay na. Sa ikalawang araw ng burol, tumawag si Attorney De Leon. Si Silvana ang sumagot. Condolences again, Silvana, sabi ng abogado sa kabilang linya. Salamat, Enrique, sagot ni Silvana. Ang kanyang boses ay puno ng pinipigilang pagkasabik. Tumawag ka ba tungkol sa testamento? Oo, gaya ng bilin ni Amorsola, ang pagbasa ng huling habilin ay magaganap sa aking opisina, isang araw pagkatapos ng libing. Paliwanag ng abogado. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na meron siyang isang huling kahilingan. Ano yon? May isang espesyal na panauhin na kailangang dumalo. Nakasulat sa kanyang bilin na hindi maaaring simulan ang pagbasa hanggat wala ang taong ito. Kumunot ang noo ni Silvana. Isang biglaang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Espesyal na panauhin? Sino? Ipagpaumanhin mo, Silvana. Ngunit hindi ko maaaring sabihin. Malalaman ninyo sa takdang panahon. Magpapadala ako ng formal na abiso sa inyong lahat. Pagkababa ng telepono, nanatiling tulala si Silvana. Isang bisita? Sino? Ang lahat ay dapat na nakaplano. Ang testamento ay dapat na simple. Lahat ay mapupunta sa mga anak na may malaking bahagi sa kanya bilang tagapayo. Anumang paglihis sa planong yon ay isang banta. Ang maliit na pagdududa na yon ay nagsimulang tumubo sa kanyang isipan na parang isang masamang damo. Samantala, sa itaas, sa dating silid ni Amorsola, si Ginhawa ay tahimik na nag-aayos. Ang silid ay malamig at wala ng buhay. Ang amoy ng kanyang amo ay unti-unti nang nawawala. Napapalitan ng amoy ng mga panlinis. Para kay Ginhawa, ang bawat damit na kanyang tinitiklop, bawat bagay na kanyang inaalis, ay isang paraan ng pagpapaalam. Ang kanyang pagluluksa ay totoo, tahimik, at malalim. Habang nililinis niya ang bedside table, nakita niya ang isang bagay na naiwan sa ilalim nito, isang libro. Ang librong nakita niyang binabasa ni Amorsola sa mga huling araw nito. Kinuha niya ito, hinaplos ang pabalat, ang munting ibong ginto at ang lihim ng kaligayahan. Nang buksan niya ito, may isang papel na nahulog. Isang resibo mula sa isang bookstore. At sa likod nito, mayroong sulat kamay. Ang pamilyar na eleganteng sulat ni Amorsola. Binasa ito ni Ginhawa. Para kay Kislap, salamat sa pagpapaalala sa akin kung ano ang tunay na ginto. Naway ang kwentong ito ay maging gabay mo. Huwag kang magbabago. Nagmamahal, Amor. At sa ibaba nito, may isa pang pangungusap na idinagdag na para bang isang huling naisip. Ikaw ang naging liwanag sa pinakamadilim kong mga araw. Napahawak si Ginhawa sa kanyang bibig. Kislap, ang batang lalaki.
Kaya pala, bigla, ang lahat ng maliliit na piraso ay nagkaroon ng kahulugan sa isip ni ginhawa. Ang mga palihim na pag-alis ng kanyang amo, ang kakaibang kapayapaan sa mukha nito sa mga huling araw, ang biglaang pagbabago. Narinig niya ang mga yabag na papalapit sa silid. Sa isang iglap, itinago niya ang libro sa ilalim ng kanyang uniforme. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niyang ang librong iyon at ang mensaheng nakasulat doon ay isang bagay na kailangan niyang protektahan. Isa itong sikretong hindi para sa mga taong nagluluksa sa ibaba. Ito ang huling piraso ng tunay na puso ni Amorsola. At sa ngayon, siya muna ang magiging tagapag-ingat nito. Isang araw pagkatapos ilibing si Amorsola del Rosario, ang buhay sa Barangay Pag-asa ay nagpatuloy sa dati nitong agos. Para kay Kiko, ang bawat araw ay may kasamang bagong kirot. Nalaman niya ang tungkol sa pagpanaw ni Ma'am Amor mula sa isang lumang dyaryo na kanyang pinulot. Sa isang maliit na sulok, naroon ang litrato nito, kasama ang anunsyo ng kanyang burol. Hindi niya lubos na maintindihan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Paano ka mangungulila sa isang taong ilang beses mo palang nakasama? Ngunit ang kabaitan nito ay nag-iwan ng isang markang hindi na mabubura. Gabi-gabi, bago matulog, binubuksan niya ang librong bigay nito, hinahaplos ang sulat kamay sa loob at ipinagdarasal ang kaluluwa ng kanyang kaibigan. Tanghali na. Kasalukuyan siyang nagpupunas ng mga pinggan ng isang hindi pangkaraniwang kaguluhan ang pumukaw sa atensyon ng buong eskinita. Isang kumikinang na itim na sasakyan na tila mas malaki pa sa kanilang buong barong-barong ang dahan-dahang gumapang sa makipot nilang daan. Para itong isang alien na napadpad sa ibang planeta. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan, nagbubulungan, nagtataka. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng kanilang munting tahanan. Pumukas ang pinto sa likod at isang lalaking naka-Amerikana at kurbata ang lumabas. Kasunod ang isang mas batang assistant na may dalang briefcase. Ang lalaki ay si Attorney Enrique de Leon. Ang kanyang sapatos na katad ay tila natatakot tumapak sa maalikabok na lupa. Si Lola Pining ay agad na lumaba. Ang muka ay puno ng pagtataka at kaba. Si Kiko ay nagtago sa likod ng kanyang lola. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Magandang hapon po. Magalang na bati ni Attorney de Leon. Hinahanap po namin si Ginang Pining Magsaysay at ang kanyang apo, si Kislap Magsaysay. Ako po si Pining. Nanginginig na sagot ng matanda. Ano po ang kailangan ninyo sa amin? Wala po kaming ginagawang masama. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang takot ng mahihirap sa tuwing may taong makapangyarihan na dumarating sa kanilang pintuan. Ngumiti ng bahagya ang abogado, isang ngangiting naglalayong magpakalma. Huwag po kayong mag-alala, Ginang Magsaysay. Narito po kami dahil sa isang pakiusap, isang huling habilin. Habilin? Kanino pong habilin? Mula po kay Ginang Amorsola, Amorsola del Rosario. Sa pagkarinig ng pangalan, nanlaki ang mga mata ni Kiko. Si Ma'am Amor? Pinatuloy sila ni Lola Pining sa kanilang maliit na sala. Maingat at may paggalang na ipinaliwanag ni Attorney de Leon ang sitwasyon. Hindi niya binanggit ang tungkol sa mana. Sinabi lang niya na bilang huling kahilingan, kailangan ay naroroon si Kiko sa pagbabasa ng testamento. Pero bakit po ang apo ko? Naguguluhang tanong ni Lola Pining. Isa lang po siyang bata. Ano po ang kinalaman niya sa mga papeles ng isang milyonarya? Hindi ko po masabi ang lahat ng detalye. Malumanay na sagot ng abogado. Ngunit ipinapangako ko po sa inyo, sa ngalan ni Ginang del Rosario, na walang masamang mangyayari sa inyong apo. Sasamahan ko siya at ihahatid ko rin siyang pabalik dito ng ligtas. Si Kiko, na kanina pa tahimik na nakikinig, ay tumingin sa kanyang lola. Takot siya. Ngunit naaalala niya ang kanyang pangako kay Ma'am Amor. Lagi po akong magiging mabuti.
Kung ito ang huling hiling nito, sino siya para tumanggi? Lola, sasama po ako, sabi ni Kiko. Ang kanyang boses ay maliit, ngunit determinado. Makalipas ang isang oras, si Kiko ay ibang tao na. Pinaliguan siya ng assistant ng abogado at binihisan ng isang bagong set ng damit. Isang puting polo shirt, khaki pants, at isang pares ng sapatos na hindi pa niya nasusuot sa buong buhay niya. Ito ay simple, ngunit para kay Kiko, para siyang nakasuot ng isang costume. Habang naglalakbay sila sa loob ng malamig at tahimik na sasakyan, ang mundo sa labas ng bintana ay tila gumagalaw ng napakabilis. Ang mga naglalakihang gusali, ang mga magagarang sasakyan, lahat ay banyaga sa kanya. Mahigpit niyang yakap-yakap ang librong bigay ni Amor Sola. Ito ang kanyang tanging koneksyon sa mundong pamilyar sa kanya, ang kanyang anting-anting laban sa takot. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakataas na gusali na gawa sa salamin. Ang pangalan sa itaas ay nakasulat sa malalaking gintong letra, De Leon and Associates Law Firm. Pinagbuksan siya ng pinto. Ang labi ay malawak at malamig. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol. Sumunod siya sa abogado, papasok sa isang elevator na parang ginto. Bawat hakbang niya ay tila umieko sa nakabibinging katahimikan. Huminto sila sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa kahoy. Handa ka na ba, iho? Mahinang tanong ni Attorney De Leon. Tumangulang si Kiko. Kahit ang totoo ay gusto na niyang tumakbo pabalik sa kanilang eskinita. Binuksan ng abogado ang pinto. Ang nasa loob ay isang conference room. Sa isang mahabang lamesa, nakaupo ang pamilya Del Rosario, si Dante, si Silvana at si Marisol. Lahat sila ay nakaitim, mukhang naiinip at iritado. Nang makita nila kung sino ang kasama ng abogado, ang kanilang mga mukha ay nagbago. Ang pagkainip ay naging pagtataka, pagkatapos ay naging pagkalito, at sa huli ay naging purong pagkasuklam. Lahat sila ay nakatitig kay Kiko, isang maliit na batang kalye na walang karapatang tumapak sa kanilang mundo. Binasag ni Marisol ang katahimikan. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng galit. Anong ginagawa ng batang yan dito? Ang sigaw ni Marisol ay umalingaw-ngaw sa loob ng conference room, sinisira ang pekeng solemnidad ng okasyon. Ang mga mata ng pamilya Del Rosario ay parang mga kutsilyong nakatutok kay Kiko, na napaurong sa likod ni Attorney De Leon na para bang naghahanap ng kalasag. "Attorney, this is absurd," sabi ni Dante, tumatayo. Ang kanyang kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. "This is a private family matter. Ano ang kinalaman ng isang pulubi dito?" "Huminahon kayo, Ginoong Del Rosario." Mahinahon, ngunit may awtoridad na sabi ni Attorney De Leon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Kiko. Ang presensya ni Kislap magsaysay dito ay ang unang kondisyon sa huling habilin ng inyong ina. Kung hindi siya naririto, walang magaganap na pagbasa ng testamento. Ang banta ay epektibo. Walang gustong ipagpaliban ng araw na ito. Sa ayaw man o sa gusto, umupo muli si Dante. Ang kanyang mukha ay nababalot ng itim na ulap. Si Silvana naman ay tahimik lang, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Sinusuri si Kiko, sinusubukang unawain ang papel ng maliit na batang ito sa kanyang perpektong plano. "Maari na ba tayong magsimula?" tanong ng abogado. Walang umimik. Iyon ay sapat ng sagot. Inilapag ni Attorney De Leon ang kanyang itim na briefcase sa lamesa at binuksan ito. Mula sa loob, kinuha niya ang isang makapal na sobrang gawa sa mamahaling papel, selyado ng pulang wax na may inisyal na ADR. Ang lahat ng mata ay napunta sa sobrang iyon. Iyon ang susi sa kanilang kinabukasan. Ngunit hindi niya ito binuksan. Sa halip kumuha siya ng isa pang mas maliit na sobre. Inabot niya ito kay Kiko. "Iho," sabi niya ng malumanay. "Gusto kong basahin mo ito para sa kanila." Namilog ang mga mata ni Kiko.
Happy po? Ako po. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita kung may mga salitang hindi mo maintindihan, sabi ng abogado. Ito ang ikalawang kondisyon. This is a circus. Bulalas ni Silvana, hindi na napigilan ng sarili. Ito ang bilin. Mariing sagot ni Attorney De Leon. Ang kanyang mga mata ay nakipaglaban sa tingin ni Silvana. Nanginginig ang mga kamay ni Kiko habang kinukuha ang sobre. Ang papel ay malambot sa kanyang mga daliri. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob, isang sulat na nakasulat sa pamilyar na eleganteng kamay ni Amarsola. Nagsimula siyang magbasa. Ang kanyang boses, sa una, ay halos isang pabulong. Ngunit sa tulong ng isang magaan na tapik mula sa abogado, unti-unti itong lumakas. Sa aking mga anak, Dante at Marisol, at sa aking kapatid, Silvana, ang bawat salita ay tumatagos sa katahimikan ng silid. Isinulat ko ito hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang malinaw at masakit na katotohanan. Ang buong buhay ko, ibinigay ko sa inyo ang lahat ng kaya kong ibigay. Oras, pagod at yaman. Ginawa ko ang lahat para punan ang isang tasang butas na pala ang ilalim. Nagsimulang magbago ang mga ekspresyon sa mukha ng pamilya. Patuloy si Kiko sa pagbabasa. Dante anak, hiniling mo sa akin ang tiwala para sa iyong mga plano. Ngunit kailan mo ba ako binigyan ng dahilan para magtiwala? Ang tanging nakita mo sa akin ay isang tagapondo ng iyong mga ambisyon. Ang aking pagkakasakit ay naging isang abala sa iyong mga pulong-o. Ang panga ni Dante ay naniga. Marisol, aking bunso, hiniling mo sa akin ang mga mamahaling bagay para sa iyong status. Ngunit ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nasusukat sa presyo ng isang bag. At sa aking karamdaman, ang naamoy mo ay hindi ang sakit, kundi ang amoy ospital na hindi bagay sa iyong sosyal na mundo. Napaiwas ng tingin si Marisol. Ang kanyang mukha ay namutla. At ikaw, Silvana, ang aking kapatid, ang aking pinagkatiwalaan. Nagsalita ka tungkol sa pagprotekta sa pamilya. Ngunit ang tanging pinoprotektahan mo ay ang iyong sariling kasakiman. Ang mga pekeng ulat, ang mga kasinungalingan. Alam ko ang lahat. Napasinghap si Silvana. Ang kanyang malamig na composure ay nagsimulang magpakita ng lamat. At pagkatapos, dumating ang pinakamasakit na bahagi. Huminto sandali si Kiko, huminga ng malalim, at binasa ang mga salitang narinig mismo ni Amarsola. Narinig ko kayo. Narinig ko ang inyong mga plano. Narinig ko ang inyong pag-asa. At narinig ko ang mga salitang mas masakit pa sa anumang punyal. Mas magiging madali ang lahat kung wala na lang siya. Itinaas ni Kiko ang kanyang tingin at tumingin kay Marisol. Sa sandaling iyon, ang mukha ng dalaga ay parang isang basag na salamin. Ang katotohanan ay isiniwalat na, hindi ng isang abogado, kundi ng isang inosenteng bata. Ang silid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bigat ng kanilang pagkakasala ay tila humihila sa hangin pababa. At sa huli, binasa ni Kiko ang pangwakas na talata. Dahil dito, napagtanto ko na ang aking yaman ay naging isang sumpa sa inyo. Ito ang nagbulag sa inyo mula sa tunay na kahulugan ng pamilya. Kaya't bilang aking huling habilin, bilang aking huling akto ng pagmamahal bilang isang ina, aalisin ko sa inyo ang sumpang ito, ang lahat ng aking ari-arian, bawat sentimo, bawat bahagi ng Del Rosario Prime Holdings, bawat pag-aari na nakapangalan sa akin, ay buong-buo kong ipinamamana sa nag-iisang tao na nagpakita sa akin ng tunay at walang kondisyong kabutihan sa aking mga huling araw. Huminto si Kiko. Itinaas niya ang kanyang mga mata mula sa papel at tumingin sa kanilang lahat. At sa isang boses na malinaw at hindi nanginginig, binigkas niya ang huling mga salita. Ipinamamana ko lahat kay Kislap Kiko, magsaysay, 3 segundo,
Iyon ang haba ng katahimikan. 3 segundo ng pagkabigla ng hindi paniniwala. At pagkatapos, sumabog ang impyerno. Hindi! Ang sigaw ni Silvana, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng galit na parang sa isang demonyo. Ngunit si Dante ang unang kumilos. Sa isang iglap, ang kanyang pagiging sibilisado ay nawala. Pinalitan ito ng purong, hayagang bagsik. Tumayo siya. Ibinagsak ang kanyang upuan at sumugod papunta kay Kiko. Ang kanyang mga kamay ay nakaumang na para bang sasakalin ito. Akin yan. Papatayin kita. Bata ka. Bago pa man siya makalapit, humarang na ang 2 security guard na kanina pa, tahimik na nakatayo sa gilid ng silid. Hinawakan nila si Dante sa magkabilang braso. Nagpumiglas siya, sumisigaw, nagmumura. Ang conference room, na kanina lang ay isang lugar ng kapangyarihan, ay naging isang arena ng kaguluhan at desperasyon. Si Marisol ay humahagulgol sa isang sulok, habang si Silvana ay nakatulala. Paulit-ulit na ibinubulong ang salitang, hindi, hindi maaari. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Kiko. Hawak-hawak pa rin ang testamento. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang puso ay dumadagundong, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng isang kapalaran na hindi niya hiniling at hindi niya lubos na maintindihan. 5 taon ang lumipas. Ang pangalang Del Rosario, na dating simbolo ng yaman at kapangyarihan, ay nabalot ng iskandalo at kahihiyan. Ang kaguluhan sa opisina ni Attorney De Leon ay simula pa lamang. Sinubukan nilang questionin ang testamento sa korte, sinasabing si Amorsola ay wala sa tamang pag-iisip. Ngunit ang testimonya ng mga taong nakasaksi sa kanyang kalmadong determinasyon, kasama na ang mga ebidensya ng pandaraya na inihain ni Attorney De Leon laban kay Silvana, ay nagpatibay sa huling habilin. Ang kanilang pagkatalo ay ganap. Si Silvana ay naharap sa mga kasong kriminal para sa corporate fraud. Ang kanyang yaman ay naubos sa pagbabayad sa mga abogado. Ang kanyang pangalan ay nadungisan magpakailanman. Si Dante, na nawalan ng access sa pondo ng kumpanya, ay nalugi sa lahat ng kanyang mga high-risk ventures. Napilitan siyang magtrabaho sa isang ordinaryong posisyon, malayo sa kinang na kanyang pinangarap. Si Marisol ang pinakamatinding tinamaan. Ang kanyang social status ay naglaho kasama ng kanilang pera. Ang kanyang mga kaibigan ay isa-isang lumayo. Natutunan niya sa masakit na paraan na ang mundong kanyang ginagalawan ay kasing babaw ng kanyang mga pinahahalagahan. Ang mansyon sa Valle de Luningning ay naibenta. Ang pamilyang dating naghahari ay nagkawatak-watak. Bawat isa ay dala-dala ang bigat ng kanilang kasakiman. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang mundong mas simple, ngunit mas totoo, isang ibang kwento ang nabuo. Si Kislap Kiko, magsaysay, sa edad na 15, ay hindi isang batang bilyonaryo na nagpapasasa sa luho. Sa ilalim ng mahigpit na paggabay ni Attorney De Leon, na nagsilbing tagapamahala ng kanyang trust fund, si Kiko ay nanatili sa Barangay Pag-asa. Ngunit ang kanilang barong-barong ay napalitan ng isang disente at matibay na bahay. Sapat para sa kanya, sa kanyang lola Pining at kay Ginhawa, na kinuha nila para maging bahagi ng kanilang pamilya. Ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nakikita sa labas. Ito ay nasa loob. Sa halip na gamitin ang pera para sa sarili, ginamit ito ni Kiko para tuparin ang diwa ng pamana ni Amorsola. Itinatag niya ang Amorsola Foundation Inc. Ang misyon nito, magbigay ng edukasyon, pagkain, at tirahan para sa mga batang kalye at mga matatandang walang kumakalinga, ang mga taong katulad niya at ng kanyang lola. Isang hapon, nakatayo si Kiko sa harap ng isang bagong tayong gusali na may 2 palapag. Ang pintura ay sariwa pa at ang amoy ng bagong simento ay nasa hangin. Sa harap, isang malaking karatula ang nakasabit. Tahanan ng Pag-asa, isang proyekto ng Amorsola Foundation.
Ito ay isang bahay ampunan at isang community center. Sa tabi niya, nakatayo si Attorney De Leon na ngayon ay may mas marami ng puting buhok ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Ipinagmamalaki ka sana niya, iho. Ngumiti si Kiko. Sana nga po. Sinusubukan ko lang pong alagaan ang gintong ipinagkatiwala niya sa akin. Nang magbukas ang mga pinto ng tahanan ng Pag-asa, ang unang pumasok ay mga batang may ngiti sa kanilang mga labi. Mga batang dating natutulog sa karton ay mayroon ng malambot na kama. Ang kanilang mga tawa ang naging musika ng lugar. Iyon ang tunog ng tagumpay ni Amorsola. Iyon ang tunay na dibidendo ng kanyang huling investment. Kinabukasan nag-iisa si Kiko na nagpunta sa sementeryo. Ang puntod ni Amorsola ay simple ngunit elegante. Malinis at napapaligiran ng mga puting bulaklak. Umupo si Kiko sa damuhan sa tabi ng lapida. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang dalawang bagay. Ang una ay ang librong Ang Munting Ibong Ginto na medyo luma na ngunit halatang inalagaan. Ang pangalawa ay isang bagong print na ticket ng lottery. Inilapag niya ang mga ito sa ibabaw ng lapida. Hi, Ma'am Amor. Panimula niya, ang kanyang boses ay mahina. 5 taon na po pala. Marami na pong nangyari. Nakapagtayo na po kami ng isang bahay para sa mga bata. Pinangalanan po namin itong Tahanan ng Pag-asa. Sana po, magustuhan ninyo. Tumingin siya sa kalangitan. Salamat po sa lahat. Hindi lang po sa pera. Salamat po sa tiwala. Salamat po sa pagpapakita sa akin na kahit ang isang tulad ko ay pwedeng maging isang kislap para sa iba. Hindi na siya nagsalita pa. Nanatili lang siyang nakaupo doon sa tahimik na pakikipag-usap sa babaeng nagbago ng kanyang buhay. Ang hangin ay marahang umihip. Ginagalaw ang mga dahon ng mga puno sa paligid. Para itong isang haplos, isang pamilyar na haplos na puno ng kalinga. Tumayo na si Kiko para umalis. Habang naglalakad siya palayo, hindi niya naramdaman ang bigat ng isang bilyonaryo, kundi ang gaan ng isang pusong tumutupad sa kanyang layunin. Ang pamana ni Amorsola del Rosario ay hindi ang mga numero sa isang bank account. Ang tunay niyang pamana ay nabubuhay sa bawat batang binigyan ni Kiko ng pag-asa, sa bawat tawang umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo ng Tahanan ng Pag-asa. Ang tunay na pamana ay ang kabutihang naipapasa, na parang isang kislap na nagiging isang nagliliyab na apoy. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang yaman, kundi sa lawak ng kanyang puso at sa kabutihang iiwan niya sa mundong ito. Ang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit at ang kabutihang loob na kusang ibinibigay, iyan ang tunay na pamana na hindi kailanman maluluma o mananakaw ninuman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may aral kayong napulot sa kwento ni Amorsola at Kiko. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong marinig sa mga susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.